Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw men, hindi siya another. Update tayo men, panonoorin natin tong video, viral to ngayon, about sa isang security guard na binengbeng yung karelyebo niya na security guard. Then, dahil sa palagi itong late, so I think need tong panoorin ng mga nagtatrabaho na palaging late So yeah, yan yung panonoorin natin. So ang video ito ay mula kay News 5 Everywhere so courtesy. Tapos yun, meron itong pamagat na security guard na laging late sa trabaho binembeng ng kalrelyebong Sekyo sa Antipolo City. So viral siya men. So bago natin simulan, News 5 Everywhere, support nyo yan, courtesy to them din. At syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. Mga kanois, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, security guard na laging late sa trabaho, binengbeng ng karelyebong Sekyo sa Antipolo City. Diyos ko dahil. So News 5 Everywhere, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Ng kapwa Sekyo ang isang gwardiya sa Ulit, start zero. Lakasan natin ng konti ha. Antipolo. Napuno na raw ang sospek dahil laging late ang biktimang karelyebo niya. Ang pamamaril ng security guard sa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pool sa video, min. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang bigla na lang na marilan si Q ng kapwa si Q sa isang compound ng... Grabe may CCTV din talaga. Sus, may isa, dalawa, tatlong lalaki pa. So I think itong nakaputi yung binengbeng warehouse sa Antipolo, Rizal. Napatakbo ang mga nasa paligid ng biktima habang namaril na si Q. Ano yung si Kuya? Nag-ano ng tubig? Oh, wait lang. Ulit nga, focus muna natin yung si Q. Kitang bigla na lang na marilan si Q ng kapwa si Q sa isang compound ng warehouse sa Antipolo, Rizal. Napatakbo ang mga nasa paligid ng biktima habang namaril na si Q. Ikinasa ang kanyang baril at muling Grabe. Matapos niya, 2 times pa. tumayo lamang siya at tila kinakausap pa ang kanyang binaril na lalaki. Grabe twice pa talaga. Pero medyo gumalaw pa. Kita nyo yung upuan kanina. So wala. Dahil sa parating late daw min. Grabe. On the spot ang lalaking binaril. Sa inisyal na investigasyon ng Antipolo Police, karelyebo ng sospek ang binaril niyan si Q. Nagkaroon daw ng pagtatalo ang dalawa dahil late na naman daw sa duty ang biktima. Alas 7 daw. So malinaw yon na naman daw. So it means I think palagi siyang late So parang I don't know if may pag-abuso bang nangyayari na parang inaabuso yung kabutihan nung karelyebo niya, something like that. Dapat ang duty ng biktima, pero alas 7:30 na siya dumating. Grabe. 30 minutes late, di na rin makatarungan yun Pero magkarelyebo sana. According sa kanya is madalas na late lagi yung incoming niya. Madalas pa. Napuno yung kanya sa buong araw siya nag-duty and ilang beses na daw ito. Oo, diba? Ilang beses. Kaya sinitan na ito ng kanya. Isang linggo? Grabe. Di niya ba ni-report sa yan? Sa company nila? Grabe yung isang linggo Kahit ikaw siguro I think since 7:30 siya. So umaga yung niya. So it means ito si Kuya, night shift siya. So it means kapag night shift ka, wala, kulang-kulang ka talaga sa tulog. 'Di ba? Grabe. May babalikan tayo mamaya yung nakita ko kanina si Kuya na Ang kasamahan. Nag-ano ng tubig. Imbis na humingi na paumanin, nagbanta pa raw ang biktima sa kanyang kabaro. Kaya uminit ang ulo nito at tuluyan nang namaril. Imbis pala na mag-sorry, nagbanta pa. Grabe. Yan din yung problema. Though hindi natin yan makukonfirm talaga kasi though may mga nakakarinig naman 'di ba? Na some kind sinabi yun. Pero kung ganyan ba na ikaw na nga yung late, ikaw pa yung matapang, diba? Dapat magparaya ka rin. Kasi syempre, kahit sabihin natin na 30 minutes, 15 minutes, yan parang free money yan Or hindi naman bayad yung overtime nila dyan, di ba? Yung company naman dyan is kapag lumagpas ka or nag-over ka ng 30 minutes dyan, masasayang yung 30 minutes. Biruin mo if ganito kunyari 7 AM yung palitan nila. So sa 7 AM na yon, dumating si security guard B ng 7:30. So it means yung security guard A, yung 30 minutes niya, hindi yun bayad.
'Di ba? Sa security B naman, yung 30 minutes din na yun, hindi niya din yun makukuha kasi syempre may time in sila, 'di ba? So, ang time in ni security B, 7:30 and up na. So, it means yung 30 minutes na yun, nasayang yun. Hindi bayad yun. 'Di ba? Ligtas ang company doon. Kasi kapag ka may nag-overtime, walang bayad. Kapag ka may late, may kaltas. 'Di ba? So, kung iisipin nyo yung ganun, kahit sino mag-aalboruto dyan min eh. Though, hindi ko naman talaga inaano yung security na tama yung ginawa niya, di ba? Kasi mali pa rin naman talaga na kitilin mo yung buhay. Lalo tuloy nagalit ang gwardya dahil bukod sa kanya ay pinagbantaan din ang kanyang pamilya. Grabe. Dito na nga siya pinagbabaril ng biktima. Wala Ito si namang ibang Kuya. nadamay. Kusa rin siyang Actually, walang ibang nadamay. Buti na lang talaga, yung galit ni Manong Guard, nakapokus lang talaga sa karelyebo niya. Kasi kung if ever lang to, if ever lang to, masamang tao talaga tong security guard na to. Kasi I think, ano lang naman nadala lang siguro siya ng emotion niya, di ba? Though masama pa rin talaga yung ginawa niya, pero I don't think masamang tao talaga siya totally, di ba? Ano lang siguro, nadala lang talaga siya ng galit niya. Kasi kung ganyan, na halimbawa, dinedo niya na yung isang security guard. Yung tatlong yan na nakatayo dyan, pwede niyang patahimikin eh. 'Di ba? Like, baka baka pigilan siya kung may balak siya na magtago, 'di ba? Pero yun, ma-identify pa rin siya kasi may CCTV naman Pero ito si Kuya talaga, itong nakaputi. Grabe, sobrang tapang niya, Like, isang beng-beng tapos sa pangalawa, ang siya, wala, nag-iigib pa rin siya ng tubig. Ewan ko kung anong level yung uhaw niya, Sobrang uhaw na uhaw siguro siya. tumuko sa mga pulis at isinuko rin ang kanyang baril. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Kita nyo? Diba? Nagpapaputok na siya ng pangalawang beses. Si Kuya na nag-iigib ng tubig. Uy, wait lang. Hindi pa puno. Di ko rin talaga maintindihan kung bakit hindi siya umalis agad. Si Kuya nga nagtago na nga sa kabila, di ba? Pero siya nag-iigib ng tubig, uhaw na uhaw siguro siya. Di ba? Ako siguro kung umiihi siya, maintindihan ko siguro kung hindi siya makaalis agad kasi yung ihi, hindi mo na talaga mapipigilan yun. Di ba? Pero kung sasabihin mo na mag-iigib ka lang ng tubig, tapos nakarinig ka na ng isang bang, tapos pinagpatuloy mo pa rin, grabe ang tapang mo. Ulitin natin ng konti, ha. Tingnan nyo lang si Kuya na nag-ano ng tubig. Ng kanyang pamilya. Dito na nga siya pinagbabaril ng biktima. Tingnan nyo, Wala nakaputi. namang ibang nadamay. Kusa rin Isang siya bang. sa mga pulis at isinuko rin ang kanyang baril. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Yan, isang bang. na Bang. naakulong na Tubig sa is live. Antipolo Oh. Police Station. Pangalawang Naharap bang. siya sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline. So, ayun, homicide. Grabe yun. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, that video is from News 5 Everywhere. So, courtesy sa kanila. Tapos, courtesy din pala dito kay Manong Duet. So, Manong Duet from Antipolo, Rizal. So, ewan ko kung siguro siya yung nag-upload or siya yung may-ari ng clip na yan, sa establishment nila yan, something like that. So, yun. Grabe yun. Ano bang pwedeng nating i-ano dito? Lesson learned. So, yun. Lesson learned number 1. I think, yun nga. Itong mga security guard kasi parang, parang meron silang diba? Meron silang, may test ba sila, na parang sukatan ng pasyensya, something like that. Kasi yun nga, parang may dala kasi silang beng-beng. So it means dapat mas high talaga yung tolerance nila or yung high talaga yung pagpipigil nila ba. 'Di ba? Na yun nga, kapag may hawak kang baril, bago mo siya kalabitin, isipin mo din talaga na ko ba to or something like that. Huwag kang magpapadala sa emotion. Though hindi ko rin naman ma-judge si Manong kasi hindi din naman natin alam kung ano talaga yung pinagdaanan niya, di ba? Pero if ever lang naman may chance ka pa na di ba, mag-isip-isip, gawin mo, mag-isip ka ng talaga kasi may consequences talaga yan. Halimbawa, ito si Manong Guard A na parang siya, pinagbantaan yung family niya. Hindi lang siya, pati family niya. So parang concern siya sa family niya.
'Di ba? So, yun, nagawa niya yun kasi syempre, kahit sino naman siguro pumandi sa pamilya mo, 'di ba, is maano ka talaga, magdidilim talaga yung ano mo diyan, 'di ba? Hindi din natin alam kung ano yung pagbabanta ng sinabi nung guard na B, 'di ba? So, yun, lesson learned din sa kanya yan na, yun nga, yung consequences ng ginawa niya, ipinagtanggol niya nga yung family niya sa threat ng kasama niya, is yun din yung consequences is hindi na siya makakapagtrabaho para sa family niya kasi makukulong na siya eh. 'Di ba? So lost pa rin. So kay guard B naman sa mga ganitong mga trabahante is yun nga yung pagiging abusado natin sa mga ka-teammate natin, ka-workmate natin. Wag nating isagad talaga. Biruin mo mag-iisang linggo ka ng late, 'di ba? So grabe yun, especially like that, night shift pa. So, grabe talaga yung ano niya, baka hindi natin alam, antok na. Or baka siya yung tipo na yung 30 minutes, 15 minutes ko, sobrang importante ng oras ko na yan. 'Di ba? Baka may gagawin pa. Pero sagad na yung 30 minutes na late, men. Tapos yun nga, ikaw na nga yung late. Kahit nga magpakumbaba ka, mag-sorry ka, hindi ka pa nga ma-absuelto doon eh. Kasi, men, 'di ba, late ka eh. Hindi mo ginagampanan yung trabaho mo, 'di ba? Pinirmahan mo 'yan eh. 'Di ba, na 'yan yung time in mo, time out mo. So dapat sundin mo 'yan. So, yun, lesson din 'yan kasi I think sobrang daming ganyan talaga na yung mga worker natin is nalilate. So, hindi din naman natin sila masisisi. Ito din pala si Kuya, hindi natin alam to na baka traffic yung ano niya, papunta diyan. Pero yun nga, sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kasi yun nga, kung traffic, 'di ba, edi maaga kang bumiyahe, 'di ba? Or something like that. Para wala ka ring ano na tao ba. So, yun lang. Hindi pala. Yung ano natin, yung lesson number 3 natin, si Kuya na nag-iigib ng tubig, grabe yung katapangan, hindi, kataupangan, or I think kauhawan na yon, 'di ba? Siguro uhaw na uhaw si Kuya, kaya kahit anong gusto niyang umalis, men, labi. First shot, bang! Wala na, nag-iigib pa ng tubig. Nagsi-second shot na lang, wala pa, hindi ka pa rin inaiwan yung tubig. Nag-aano pa rin talaga siya. Hindi natin alam talaga kung sobrang uhaw na uhaw siya. Pero yun nga, pwede naman talagang i-next time mo na kasi syempre, yung tao, though hindi natin nila lahat, kapag ka nagdidilim ang paningin yan, pwede kasi niyang pwede kang madamay, pwede kang idamay niyan sa anger niya, something like that. Especially, ang dala niya is bang bang. Diba? So, yun yung lesson number 3. So, tingnan nyo. Medyo nagmumukha tuloy some kind meme tong, hindi siya meme, comedy or something like that. Yung CCTV. Pero hindi yung hindi yung nadedo na security guard at yung ng beng-beng na security guard, kundi si Kuya na kumukuha ng tubig, di ba? O mga comment dito, legend yung kumukuha ng tubig. Grabe yun. Kahit ano pa ang rason, hindi natin ma-justify ang pagbeng-beng sa kapwa, pagbabayaran mo pa rin yan. Which is, I agree. Ganoon naman talaga. Hindi naman talaga yan rason, especially like that na lang talaga, tawag dyan. Yun nga, trabaho din kasi nila yan na parang need nilang i-control yung mga sarili nila, diba? Tama naman ito si Pero yun nga, mahirap din magsalita kapag hindi tayo yung nasa paanan niya, diba? Or tapos, nagbimbenga na, tubig is life. Dapat irespeto ang oras ng iba, wag malate. Butoy, umalis na ako sa sikyo at muntik na humantong sa ganyan. Halos late mga karelyebo ko. Imbis na bengbengin ko at idaan sa kamay na bakal umalis na lang ako. Yan din, pwede naman din. Option mo din naman yan na lumipat ka ng trabaho, di ba? Kasi meron talagang mga kasama tayo sa trabaho ng mga ganyan yung pag-uugali ng mga late is life. So yun lang naman. So kung yun ang masasabi nyo dito, comment down below, and yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, news 5 everywhere. Filipino is like, comment, share, subscribe. Filipino is out.